Ang Pentagon ay nagulantang ng tuluyang tanggihan ng Amerika ang kahilingan ng Pilipinas para sa teknolohiya ng missile ng fighter jet, kahit ang mga kaalyadong bansa ay hindi na itago ang kanilang pagkagulat. Sa malamig na silid ng pagpupulong, may isang humalakhak. Isang bansang hindi man lang makabuo ng sariling fighter jet, naghahangad na gumawa ng missile para rito, walang sino man ang nakasagot. Gayunpaman, ang pagharang ng Amerika at ang pagwawalang bahala ng Europa ay parehong hindi nagtagumpay. Ang sitwasyon ay bumaliktad mula sa isang hindi inaasahang lugar, ang Pilipinas, na binalewala, ang kumilos. Higit sa doble ang saklaw ng missile, 3 beses ang kakayahan sa pagharang, ang numero 1 missile para sa fighter jet ay sariling dinevelop ng Pilipinas. Ang posisyong tinanggihan ng Amerika ay pinunan ng pinakamalakas na missile sa mundo. Paano nila ito nagawa? Ibubunyag ko sa dulo ng video, mag-subscribe at manood hanggang wakas. Bago iyon, ang pagpindot sa subscribe at like ay malaking tulong. Mag-iwan ng komento na Pilipinas ang pinakamagaling. Ako si Pierre Dubois. Naglingkod ako bilang test pilot sa French Air Force sa loob ng 20 taon at pagkatapos magretiro, naging European Aerospace Journalist at Defense Analyst. Halos 30 taon ko nang sinusuri ang larangan ng fighter weapon integration. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa pinakanakakagulat na pagbaliktad ng sitwasyon na nasaksihan ko sa industriyang ito. Kasabay nito, ito ay isang pag-amin sa sandaling ako ang higit na nagkamali. Sasabihin ko ng tapat, tumawa ako noong sinabi ng Pilipinas na gagawa sila ng sariling fighter jet. Noong unang bahagi ng 2010 sa Paris Air Show, may isang presentasyon ang isang opisyal ng aerospace industry ng Pilipinas tungkol sa plano nilang bumuo ng sariling jet. Tahimik kong sinabi sa kasamahan kong mamamahayag, seryoso ba ang mga taong ito? Noon sa industriya ng depensa sa Europa, ang Pilipinas ay kinikilala lamang bilang isang bansa na nagbubuo at nagpapatakbo ng mga fighter jet na gawa sa Amerika. Ang mga salitang sariling disenyo at sariling pagpapaunlad ay hindi angkop para sa kanila iyon ang iniisip ng lahat. Gayunpaman, talagang nagawa ito ng Pilipinas. Habang pinapanood ko ang video ng FA-50PH na umaangat sa langit mula sa runway, panandalian akong nawalan ng imik. Sa nakaraang video, tinalakay na natin ito ng detalyado, ngunit sa madaling salita, ang proyektong ito ay ang 4.5 generation fighter na sariling dinisenyo ng Pilipinas. Mayroon itong bahagyang stealth function, nilagyan ng lokal na AESA radar, at umabot sa antas na maihahambing sa mga subok na fighter jet sa Europa sa usapin ng bilis at maniobra. Isa na itong napakagandang tagumpay. Gayunpaman, habang pinapanood ang video, isang tanong ang pumasok sa isip ko, paano naman ang mga armas? Ang fighter jet ay isang platform lamang para magdala ng armas at lumaban. Gaano man kabilis o kagaling ang radar, kung walang missile o kung mababa ang kalidad nito, walang saysay ang lahat sa aktwal na labanan. Alam na alam ko sa loob ng ilang dekada sa industriyang ito na ang weapon integration ay mas mahirap at mas matagal kaysa sa performance ng airframe mismo. Ang air-to-air missile, ang missile na nagpapabagsak ng mga kaaway sa himpapawid, ay ang core power ng modernong fighter jet. Kung gaano kalayo ang liliparin nito, kung gaano katumpak ang paggabay, at kung kaya nitong habulin ang kalaban kahit pa mag-evasive maneuvers, ito ang nagtatakda ng panalo sa air battle. Bilang isang fighter pilot, sasabihin ko na ang performance ng missile ay ang tsansa mong mabuhay. Ang unang makapagpapaputok ng magandang missile ang siyang mabubuhay at ang hindi ay hindi na makakabalik. Noon, ang standard na air-to-air missile ng mga Western fighter ay ang AIM-120 AMRAAM. Ang missile na ito na dinevelop ng Raytheon ng Amerika ay isang subok na armas na nakakabit sa lahat ng pangunahing NATO fighters tulad ng F-15, F-16 at F-35. Dahil ang Pilipinas ay nagpapatakbo rin ng mga FA-50PH at iba pang jet na gumagamit ng AMRAAM, ang pinakanatural na landas ay ang pagsasama ng AMRAAM sa kanilang bagong platform. Pamilyar ang missile, may sapat na karanasan sa paggamit at mayroon ng supply system. Opisyal na humiling ang Pilipinas ng teknikal na kooperasyon sa Amerika para sa integration ng AMRAAM. Inasahan ko noon na tatanggapin ang kahilingang ito. Kung iisipin ang lalim ng alyansang Pilipinas-Amerika at ang katotohanang matagal nang gumagamit ang Pilipinas ng AMRAAM sa malakihang paraan, inakala kong walang problema ang teknikal na kooperasyon.
Pareho rin ang pananaw sa paligid ng industriya ng depensa. Walang nag-isip na magiging problema ito, ngunit ang sagot ng Amerika ay pagtanggi. Sa madaling salita, hindi posibleng ilipat ang teknolohiya. Ang Amerika ay nagbigay ng dahilan base sa ITR o International Traffic in Arms Regulations. Ito ay isang mahigpit na export control system na ginagamit ng Amerika upang pigilan ang paglipas ng kanilang military technology sa ikatlong bansa nang walang permiso. Kahit sa mga kaalyado, kahit sa mga partner na ilang dekada nang nakikipaglaban kasama nila, walang eksepsyon. Ang opisyal na posisyon ng Amerika ay hindi nila maibibigay ang core ng teknolohiya. Noong narinig ko ang balitang ito, hindi ko ito naunawaan sa simula. Ang Pilipinas ay isang bansa na mayroon ng daan-daang AMRAAM. Ngunit sinabing hindi maaari ang teknikal na kooperasyon para ikabit iyon sa kanilang sariling fighter jet. Gayunpaman, bilang isang taong matagal nang sumusubaybay sa larangang ito, naintindihan ko rin agad. Ang kinatatakutan ng Amerika ay hindi ang mismong missile. Ang gusto nilang harangan ay ang mismong kakayahan ng platform na magkaroon ng independenteng weapon integration. Ang weapon integration technology ay hindi lamang simpleng pagkakabit ng missile sa pakpak. Ito ay isang kumpletong sistema kung saan ang radar ng fighter ay tumutukoy ng target. Ang mission computer ang nagpoproseso ng impormasyon, kalkulado ang pinakamainam na oras ng pagpapaputok at ipinapadala ang guidance data sa missile sa real time. Sa sandaling makuha ng isang bansa ang kakayahang intindihin at ipatupad ang software architecture na ito, magkakaroon sila ng kakayahang ikabit ang anumang missile sa sarili nilang paraan. Ayaw ng Amerika na magkaroon ng ganoong kakayahan ang Pilipinas. Sinasabing nagkaroon ng malaking shock sa loob ng development team at ng Defense Procurement Agency ng Pilipinas dahil ang pinakanatural na daan ay hinarangan. May mga opinyon pa nga na dapat rebisahin ang mismong plano ng negosyo. Kung maantala ang schedule ng weapon integration, maaantala ang pagiging operational nito na makakaapekto sa budget at kredibilidad ng buong proyekto. Sa sitwasyong ito, sinabi ng mga European defense experts noon, tingnan ninyo, hindi talaga nila kaya ng mag-isa. Ngunit hindi sumuko ang Pilipinas. Sa halip, ang pagtangging ito ang nagtulak sa Pilipinas sa isang direksyong hindi inaasahan. Nang isara ng Amerika ang pinto, tumingin ang Pilipinas sa Europa. At doon, nakatuklas sila ng missile na mas malakas pa kaysa sa AMRAAM. Ang Meteor, ang tanging long-range air-to-air missile sa mundo na gumagamit ng ramjet propulsion, ang sandaling iyon ng tanggihan ng AMRAAM, ay paradoxically ang panimulang punto na nagdala sa Pilipinas sa pinakamalakas na missile sa mundo. Ang Meteor ay isang top-tier na armas na nakakabit lamang sa mga pangunahing fighter jet sa Europa noon. 6 na bansa, UK, France, Germany, Spain, Italy, at Sweden, ang sama-samang nagbayad para sa development cost at halos wala pang precedent na isinama ito sa labas ng kanilang sariling fighter jet. Ang pagtatangka ng isang bansang Asyano na isama ang Meteor sa sarili nilang fighter jet ay isang bagay na wala pang katulad. Noong unang narinig ng European defense industry ang balitang ito, nag-aalinlangan sila. Ganoon din ako. At ito mismo ang dahilan kung bakit ibinabahagi ko sa inyo ang kwentong ito. Ang pagtanggi ng Amerika, sa halip na magdulot ng pagkabigo sa Pilipinas, ay nagtulak sa kanila sa mas mataas na antas. Hindi huminto ang mga inhinyero ng Pilipinas sa harap ng pader na iyon. Lumiko sila, pinili ang mas mahirap na landas, at sa huli, nakabuo sila ng resultang hindi man lang inasahan ng mga European expert. Mula ngayon, isa-isa kong ilalahad ang kwentong iyon. Para sa mga unang beses na nakarinig sa pangalang Meteor, ipapaliwanag ko muna. Ang Meteor ay isang long-range air-to-air missile na binuo sa ilalim ng pamumuno ng MBDA ng UK at sama-samang dinevelop ng 6 na bansa sa Europa. Ito ay unang na-deploy sa mga European fighter jet noong 2016 at hanggang ngayon ay itinuturing na pinakamalakas na air-to-air missile sa Western world. Isa ako sa mga nakasubaybay sa proseso ng pagbuo ng missile na ito mula sa simula. Naaalala ko pa rin ang shock ko noong unang makita ko ang mga spec nito. Ang dahilan kung bakit ang Meteor ay fundamentally na naiiba sa mga umiiral na missile ay ang paraan ng propulsion. Karamihan sa mga air-to-air missile ay gumagamit ng solid rocket engine. Sinusunog ang fuel ng sabay-sabay para itaas ang bilis sa simula, ngunit kapag naubos ang fuel, lilipad na lamang ito gamit ang inersya. Sa kabilang banda,
Ang Meteor ay gumagamit ng ducted rocket o madaling sabihing ramjet method dahil humihigop ito ng hangin para sa combustion. Kaya nitong panatilihin ang thrust sa buong panahon ng paglipad. Ipapaliwanag ko kung ano ang kahulugan nito sa labanan. Sa huling yugto ng paglipad ng AMRAAM patungo sa target, malaki na ang nabawas sa bilis nito. Kung alam ng pilot ng kalaban ang timing na ito at gagawa ng marahas na evasive maneuver, malaki ang tsansa na makatakas sila sa AMRAAM. Ngunit sa Meteor, buhay ang engine hanggang sa huling sandali. Kahit gaano kabilis baguhin ng target ang direksyon, pinapanatili ng Meteor ang bilis nito at hinahabol hanggang sa dulo. Sa teknikal na termino, tinatawag itong no escape zone. Ito ang lawak ng espasyo kung saan hindi kailanman makakatakas ang target matapos maiputok ang missile. Kung ang no escape zone ng AMRAAM ay gagawing 100, ang resulta ng mga public comparison analysis ay ang no escape zone ng Meteor ay higit sa 3 beses na mas malawak. Hindi ito simpleng pagkakaiba sa numero. Para sa pilot, ito ay pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa usapin ng saklaw, ang Meteor ay dominante rin. Base sa public data, ang effective range ng Meteor ay higit sa 100 kilometro. Kung ikukumpara sa pinakabagong bersyon ng AMRAAM na nasa 160 kilometro ang level, ang Meteor, habang may pareho o mas mahabang saklaw, ay nagpapakita ng mas superior na performance sa nabanggit na no escape zone. Sa madaling salita, malayo ang nararating at sigurado ang paghuli pagdating doon. Ang Meteor ang tanging missile sa mundo na mayroong parehong kakayahang ito ng sabay. Noong 2026, ang Meteor ay nakakabit at ginagamit sa Eurofighter Typhoon ng Europa, Rafale ng France, Gripen ng Sweden, at F-35 ng UK at Italy. Ang mga fighter jet na ito ay binuo na ang avionics system mula sa unang disenyo na may premise na magkakabit ng Meteor. Sa madaling salita, ang Meteor at ang mga fighter jet na ito ay ipinanganak na magkasama mula sa simula. Ngunit iba ang sitwasyon sa fighter jet ng Pilipinas. Hindi ito dinisenyo na may nasa isip na Meteor. Ang orihinal na target ng disenyo ay AMRAAM. Ang avionics architecture ibig sabihin kung paano nagpapalitan ng impormasyon ang radar, mission computer at weapon system ay nakabase sa AMRAAM. Ang paglalagay ng Meteor na ginawa ng ibang bansa at may ibang communication standards ay katulad ng pagbuwag sa mga tubo ng isang tapos na bahay at pagkakabit muli. Noong una kong narinig ang sitwasyong ito, sa totoo lang, nag-aalinlangan ako. Ang mga European fighter jet na may Meteor na ay nakatapos ng integration matapos ang ilang taong paghahanda at ginawa nila iyon sa kondisyong Meteor na ang nasa isip mula sa simula. Ngunit ang Pilipinas ay susubok ng post-hoc integration sa isang platapormang tapos na. Maging sa mga European engineer, may mga nagsasabing maaaring posible pero aabutin ng napakatagal. Noong ipinadala ng Pilipinas ang opisyal na intensyon para sa kooperasyon sa MBDA, ang unang reaksyon ng MBDA ay maingat. Ang Meteor ay top-tier na produkto ng MBDA. Hindi ito ang uri ng missile na maibibigay ang teknolohiya sa kung sino lang. Bukod dito, ang Pilipinas ay isang bansang walang precedent sa pagkakabit ng Meteor at ang platapormang fighter jet nila ay hindi pa sapat na subok sa Europa. Sinasabing matagal ang naging diskusyon sa loob ng MBDA kung magtatagumpay ba ang kooperasyong ito. Gayunpaman, para sa MBDA, ang kooperasyong ito ay isang kaakit-akit na alok. Ang pagpapalawak ng platform kung saan nakakabit ang Meteor ay naaayon sa business strategy ng MBDA. Dahil napakalaki ng development cost ng mga missile, mas maraming bansa ang bumili, mas bumababa ang presyo at tumataas ang profit. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay isang bansang mabilis na lumalago ang defense technology at ang halaga bilang future partner ay hindi maaaring balewalain. Sa huli, nagpasya ang MBDA na ituloy ang usapin ng kooperasyon. Ang proseso ng pagtatakda ng mga kondisyon sa kooperasyon ay hindi simple. Hindi mailalabas ng MBDA ang core source code at guidance algorithm ng Meteor. Iyon ay teknolohiyang binuo ng 6 na bansa sa Europa at hindi maaaring ibigay sa labas base sa desisyon ng isang bansa lamang. Sa halip, ang napagkasunduan ng dalawang panig ay ang paraan ng paglantad sa interface standards. Ipaalam lamang ang communication channel, anong signal ang kailangang matanggap ng Meteor at sa anong paraan ito gagana. Katulad ito ng pagbili ng refrigerator.
kung saan hindi ibinibigay ng manufacturer ang internal circuit diagram, kundi ang standard ng power cord lamang. Para magamit ito, kailangan mong gumawa ng saksakan na angkop sa standard ng cord na iyon. Ang kailangang gawin ng team ng Pilipinas ay ang paggawa ng saksakan na iyon. Kailangan nilang bumuo mula sa simula ng interface software na gagawing sakto ang radar at mission computer ng fighter jet sa Meteor. Maaaring hindi ninyo agad makuha kung gaano kahirap ang gawaing ito. Hayaan ninyong magbigay ako ng paghahambing. Ang Meteor ay isang precision system na gumagana gamit ang daan-daang libong linya ng software code. Nang hindi nakikita ang loob nito, kailangang magpadala ng tamang signal mula sa labas para gumalaw ang missile ayon sa intensyon. Kailangang itugma ang daan-daang senaryo kung anong signal ang ipapadala sa anong sitwasyon at sa loob ng ilang oras. Kung may isang magkamali, hindi paputok ang missile o mas malala, lilipad ito sa maling direksyon. Tinanggap ng team ng Pilipinas ang gawaing ito. Sa halip na sumuko o maghanap ng mas madaling alternatibo, pinili nila ang pinakamahirap na landas ng harapan. Ang mga eksperto mula sa Defense Science Institute, Aerospace Industry ng Pilipinas at mga kumpanya ng depensa ay nagtipon bilang isang team. Ang misyong ibinigay sa kanila ay malinaw. Gawin ang fighter jet at Meteor na gumana ng perpekto bilang isang sistema. Nagsimula ang gawaing walang puwang para sa kahit isang pagkakamali. At sa sandaling magsimula ang gawaing ito, nagsimula ang mga bagay na hindi inasahan ng mga European expert, kabilang ako. Nalutas ng team ng Pilipinas ang mga problema ng mas mabilis at mas tumpak kaysa sa inakala natin. Siyempre, ang proseso ay hindi naging madali. Naghihintay ang hindi mabilang na pagkabigo, pagpupuyat at pagkadismaya, ngunit hindi nito napahinto ang team. Nagsimula ang seryosong pagtatrabaho noong ang basic flight test ng fighter jet ay nasa stable level na. Ang weapon integration team, mga software expert at avionics engineer ay nagtipon sa iisang lugar. Ito ay istruktura kung saan ang tatlong organisasyong ito ay kumikilos para sa iisang layunin dala ang kani-kanilang expertise. Sa labas, mukhang simple pero ang pagpapagana ng magkakaibang organisasyon ng perpekto sa iisang proyekto ay kasing hirap ng teknikal na problema. Ang problemang unang kinaharap ng team ay ang banggaan ng communication standards. Ang mission computer ng fighter jet ay isang sistemang sariling dinevelop ng Pilipinas. Ang paraan ng pagdaloy ng data sa loob nito, ang timing ng pagpapalitan ng signal at ang paraan ng pagproseso ng error ay pawang kakaibang istrukturang idinisenyo ng team ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ang Meteor ay isang missile na idinisenyo ayon sa European standards. Nang magtagpo ang dalawang sistemang ito sa unang pagkakataon, parang dalawang taong nagsasalita ng magkaibang wika na susubukang mag-usap ng walang interpreter. Para malutas ang problema sa communication standard, sinimulan ng team ang pagbuwag sa signal system na hinihingi ng Meteor para maunawaan ito. Ang interface document na ibinigay ng MBDA ay umaabot sa libu-libong pahina. Ang dokumentong ito ay naglalaman ng lahat. Anong data ang dapat matanggap ng Meteor sa anong sitwasyon, anong pagkakasunod-sunod ang paggawa ng pre-launch diagnosis, at anong signal exchange ang dapat mangyari habang nasa guidance. Ginugol ng mga team member ang ilang buwan para lamang maunawaan ang dokumentong ito mula simula hanggang dulo. Ang pag-unawa sa dokumento at ang aktwal na implementasyon ay ibang-ibang antas ng problema. Kahit maunawaan mo sa teorya na dapat ganito magpadala ng signal, ang paggarantiya na ang signal na iyon ay darating sa eksaktong timing at sa eksaktong anyo sa aktwal na hardware environment ay mas komplikado. Noong sinimulan ang test sa ground simulator, tulad ng inaasahan, bumuhos ang hindi mabilang na error. Inulit-ulit ang sitwasyon kung saan hindi natatanggap ng Meteor ang signal o kahit matanggap ay maling paraan ang pag-interpret. Ang ikalawang pader na kinaharap ng team ay ang issue ng linkage sa pagitan ng AESA radar at Meteor. Kapag natukoy ng radar ang target, ang impormasyong iyon ay ipapadala sa mission computer at ang mission computer ay dapat magproseso nito para maging guidance data na mauunawaan ng Meteor at ipadala ito sa missile. Ang prosesong ito ay dapat mangyari sa loob lamang ng ilang millisecond sa real time. Maraming air battle ang nagtatapos sa loob ng wala pang isang segundo. Kung may kaunting delay sa pagproseso ng data, bababa ang guidance accuracy ng missile. Ang problema sa radar linkage ay lumitaw sa mas malalim na bahagi kaysa sa inaasahan.
Ang lokal na AISA radar ay isang bagong kagamitan na dinevelop gamit ang sariling teknolohiya ng Pilipinas. Bagamat mahusay ang target detection capability mismo, may mga bahaging hindi tumutugma sa requirement ng Meteor sa bahagi ng interface na nagpapadala ng data sa external system. Nagkaroon ng sitwasyon kung saan sabay na kailangang mag-modify ng radar software team at missile integration team at nagkaroon ng chain reaction kung saan kung may inayos sa isa, may bagong problemang lilitaw sa isa. Ilang buwan na ang nakalipas matapos magsimula ang trabaho, ang pagod ng team ay umabot sa sukdulan. Inulit-ulit ang mga araw kung saan ang code na inayos sa umaga ay nabigo ulit sa test sa hapon. May mga inhinyerong gumugol ng mahigit 2 linggo para lamang malutas ang isang problema. Inabot ng mga araw kung saan ang buong team ay sumuko na sa pag-uwi at doon na tumira sa research center. Ayon sa testimonya ng mga inhinyerong nakaranas ng panahong ito, may mga araw na ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na parang walang gumagana ang bumabalot sa buong team. Ngunit may isang bagay na nagpanatili sa team sa madilim na panahong ito. Iyon ay ang ibinahaging tiwala sa misyon. Kumalat sa buong team ang kamalayan na kung magagawa nating ito, wala nang bansa ang muling gagamit ng card ng pagtanggi sa teknolohiya laban sa Pilipinas. Nang isara ng Amerika ang pinto, ang pakiramdam ng pagpapahiya ay paradoxically naging gasolina ng team na ito. Ang lakas na nagtulak sa kanila na magsimulang muli kinabukasan kahit mabigo ang test ngayong araw ay nanggaling doon. Ang turning point ay nanggaling sa hindi inaasahang lugar. Sa proseso ng paglutas sa timing error na nagaganap sa pagpapadala ng radar data sa Meteor, ang team ay bumuo ng bagong algorithm na ganap na binaliktad ang umiiral na approach. Ang dating paraan ay istruktura na nagpoproseso ng radar data sa pagkakasunod-sunod ng dating nito. Ang bagong paraan ay istruktura na muling nag-aayos ng data based sa priority na pinakakailangan ng missile. Mukha itong simpleng pagbabago ng pag-iisip, ngunit ang pag-implementa nito sa aktwal na software ay ibang usapan. Noong unang gumana ang bagong algorithm na ito sa simulator, ang resulta ng test ay lumabas na napakalinis na pati ang mga team member ay nagulat. Nawala ang timing error na inulit-ulit sa loob ng ilang buwan. Ang pagpapalitan ng data sa pagitan ng Meteor at mission computer ay naganap ng stable sa loob ng target level sa unang pagkakataon. Nang gabing iyon, sinasabing may mahinang hiyawan ng kagalakan sa loob ng messenger ng team. Hindi sila sumigaw ng malakas. Dahil alam ng lahat na malayo pa ang lalakbayin. Ngunit noong ibinahagi ang resultang ito sa MBDA, iba ang naging reaksyon. Ang reaksyong ipinadala ng mga MBDA engineer na sumasali sa Meteor Integration Project matapos suriin ang data ay mas matindi kaysa sa inasahan ng mga team member. Sila ang nagsabing ang algorithm na ito ay may mga bahaging mas mahusay kaysa sa paraang ginagamit ng mga umiiral na European fighter jet. Ang solusyong sariling dinevelop ng team ng Pilipinas sa ilalim ng limitasyon ay nakuha ang atensyon kahit ng mga eksperto sa panig na gumawa ng Meteor. Nang maging stable na ang ground integration test, nagpatuloy ang team sa susunod na yugto. Ito ay flight integration test kung saan susuriin kung gumagana ng normal ang sistema habang aktwal na nakakabit ang Meteor at lumilipad ang fighter jet. Kahit perpektong gumagana sa lupa, sa aktwal na flight environment, maraming variable tulad ng vibration, temperature change, at air pressure difference ang nakakaapekto sa sistema. Karaniwan sa defense development, ang pagkakataon kung saan ang mga pumasa sa ground test ay nagkakaroon ulit ng problema habang lumilipad. Ang flight integration test ay ginawa ng stage by stage. Una, kinabit lamang ang Meteor habang lumilipad para kumpirmahin ang pagbabago sa flight characteristic ng airframe. Kapag may nakabit na missile, nagbabago ang air resistance at gumagalaw ang center of gravity. Kailangan munang maunawaan kung paano ito makakaapekto sa kontrol ng fighter jet. Pagkatapos, isa-isang sinuri ang system activation habang lumilipad at kung ang self-diagnosis ng Meteor ay gumagana ng normal sa flight environment. Sa bawat yugto, may naiipong bagong data at base roon, patuloy na inaayos ng team ang software at sa wakas, dumating ang araw ng separation test. Ito ay test kung saan aktwal na hinihiwalay at inilalabas ang Meteor mula sa airframe. Bagamat test version ito na walang warhead, ang lahat ng proseso hanggang sa sandaling ilabas ang missile, ibig sabihin, target tracking ng radar, launch command ng mission computer, ignition,
at separation ng Meteor ay ginawa sa parehong paraan ng aktwal. Ang test na ito ang nagtakda ng lahat. Huminto ang paghinga ng buong team. Ang resulta ay tagumpay. Sa sandaling hiwalay ang Meteor sa ilalim ng pakpak ng fighter jet, ang 12-dosenang inhinyero ay tumayo mula sa harap ng monitor. May mga sumuntok sa hangin, may mga humampas sa balikat ng katabi, may mga sumigaw. Iyon ang unang mapagpasyang tagumpay na nakamit matapos ang ilang buwang pagkabigo, pagkadismaya, pagpupuyat at walang katapusang debugging. Ngunit alam ng team, mayroon pang mas mahirap na test na natitira. Ang tagumpay ng separation test ay hindi ang dulo. Iyon ay panimulang punto lamang patungo sa totoong test. Ang susunod na yugto ay live fire test, kung saan papaputukin ang Meteor na may aktwal na warhead mula sa fighter jet para pabagsakin ang totoong target. Ang test na ito ay may kahulugang higit pa sa simpleng teknikal na beripikasyon. Ito ang sandali kung saan nakatutok ang buong defense industry sa mundo at ito ang magpapatunay kung ang Pilipinas ay tunay na nagtagumpay sa independyenteng integration ng world-class missile. Kung magtatagumpay, mababago ang kasaysayan. Kung mabibigo, babalik ang lahat sa simula. Ang proseso ng paghahanda sa live fire test ay mas komplikado kaysa sa separation test. Ang buong proseso kung saan ang Meteor ay aktwal na mag-ignite, lilipad, at susundan ang target sa pamamagitan ng pagtanggap ng guidance signal mula sa fighter jet ay dapat mangyari ng perpekto sa real time. Mula sa initial guidance phase matapos ang pagpapaputok, middle guidance phase, at hanggang sa huling yugto kung saan lalapit sa target at gagana ang active seeker, dapat mapanatili ang komunikasyon sa pagitan ng fighter jet at Meteor nang walang putol. Itinuring ng team na handa na sila sa live fire test matapos i-verify ang tatlong yugtong ito sa daan-daang simulation. Sa araw ng test, bukod sa mga team member, dumalo rin ang mga opisyal mula sa Defense Procurement Agency at Air Force. Mayroon ding mga observer mula sa panig ng MBDA. Bagamat hindi ako personal na nasa lugar na iyon, narinig ko ang atmosfera mula sa isang opisyal na naroroon sa eksena. Sinasabing halos walang nagsasalita sa karamihan ng mga dumalo. Mula sa sandaling ang fighter jet ay sumabog palabas ng runway at umangat sa langit. Ang lahat ng tingin ay nagpapalitan sa pagitan ng monitor at ng himpapawid. Ang ilang taong trabaho ay nag-converge sa isang sandaling ito. Ang fighter jet ay umabot sa target altitude. Nakita ng radar ang target, kinalkula ng mission computer ang launch conditions, at pinindot ng pilot ang launch button. Sa sandaling hiwalay ang Meteor sa ilalim ng pakpak ng fighter jet, nag-ignite ang ramjet engine at nagbuga ng puting usok. Ang missile ay bumibilis sa bilis na lampas sa Mach 4 sa isang iglap at lumipad patungo sa target. Ang lahat ng tao sa lupa ay tumigil sa paghinga. Pagbagsak, sinundan ng Meteor ang target ng tumpak habang tinatanggap ang guidance signal mula sa fighter jet hanggang sa dulo at matapos lumipat sa sariling seeker sa huling yugto, direktang tinamaan ang target. Sa sandaling lumabas ang signal ng kill confirmed sa monitor, ang lahat ng tao sa eksena ay sabay-sabay na naghiyawan. Iyon ay perpektong tagumpay na nakamit matapos ang ilang taong pagtanggi, pagkabigo, pagpupuyat at hindi mabilang na pagkakamali. Ang fighter jet ay naging isang manlalaban na kayang magbitbit at magpatakbo ng pinakamalakas na air-to-air missile sa mundo ng perpekto. Sinasabing kahanga-hanga ang naging reaksyon ng observer group ng MBDA. Kinumpirma nila na ang Meteor ay gumana ng may eksaktong performance na inasahan nila. Noong sinimulan ng team ng Pilipinas ang proyektong ito, ang mga MBDA engineer na naging skeptical sa loob ay nagbago ng reaksyon matapos makita ang resulta ng data sa araw na iyon. Ang katotohanan na natapos ng Pilipinas, ang integration na ito sa antas na ito habang interface standards lamang ang natanggap ay resulta ring hindi inaasahan para sa kanila. Noong ang balitang ito ay nagsimulang kumalat sa defense industry, ako ay nasa Paris. Ang balita ay mabilis na umikot sa pamamagitan ng communication network sa loob ng industriya at agad akong nagsimulang mag-cover. Tinanong ko ang reaksyon ng ilang European defense expert. Ang mga sagot ay nahati sa dalawa. Ang isa ay pagkagulat. Mas mabilis nila itong nagawa kaysa sa inakala. Ang isa pa ay pagkilala. Ang methodology ay matatag at ang resulta ay napatunayan ng data. Ang reaksyon naman sa panig ng Amerika ay mas komplikado. Iniulat ng mga pangunahing defense media ng Amerika ang tagumpay na ito. Ang ilang artikulo ay gumamit ng napakadirektang pahayag.
Nakasaad dito na ang resulta ng pagtanggi ng Amerika sa technology transfer ay ang pagkakabit ng Pilipinas ng missile na may mas mahusay na performance kaysa sa AMRAAM sa kanilang sariling fighter jet. Napatunayan sa maraming paraan pagkatapos nito na ang pahayag na ito ay hindi tinanggap ng maganda sa defense industry ng Amerika. Kahit ang panig ng Amerika ay hindi kayang balewalain ang irony na ang pagtanggi ay nagbunga ng mas magandang resulta. Ang reaksyon ng Philippine Air Force, ang pinakadirekta, sa plano ng pagiging operational ng fighter jet, ang bahagi ng missile armament ay nakumpirmang maging mas malakas kaysa sa binalak. Ang pagkakabit ng Meteor sa halip na AMRAAM ay hindi lamang nangangahulugang gagamit ng mas magandang missile. Nangangahulugan ito na ang fighter jet na pinapatakbo ng Philippine Air Force ay hindi dehado sa air-to-air combat laban sa anumang fighter jet ng mga kalapit na bansa. Kung isa sa alang-alang ang security environment na nakapalibot sa Pilipinas, hindi na kailangang ipaliwanag kung gaano ito kahalaga. Ang epekto sa international defense market ay agad ding nagsimulang lumitaw. Ang mga potensyal na bansa na nagpapakita ng interes sa fighter jet ay nagpaigting ng kanilang mga katanungan matapos marinig ang balita ng tagumpay sa Meteor integration. Ang isa sa pinakamahalagang salik na isinasaalang-alang kapag bumibili ng fighter jet ay ang armament. Gaano man kahusay ang airframe, kung ang missile na ikakabit dito ay karaniwan lamang, mag-aalinlangan ang mamimili. Ngunit ang fighter jet ay isa na ngayong manlalaban na kayang magbitbit ng world-class air-to-air missile. Sinasabing ang ilang bansa na nakikipag-usap para sa pag-aangkat ng fighter jet ay nagmungkahi ng Meteor integration capability bilang isa sa mga pangunahing kondisyon. Ang mga bansang nakapalibot ay laging mulat sa banta ng seguridad. Upang tumugon sa mga fighter jet na pinapatakbo ng mga kalaban, ang kakayahang pabagsakin sila mula sa malayo ay mahalaga. Ang Meteor ay isa sa iilang missile na tumutugon sa pangangailangang iyon. Ang katotohanan na perpektong na-integrate ng fighter jet ang missile na iyon ay nagtaas ng competitiveness ng fighter jet sa European market sa ibang antas. Nagkaroon din ng echo sa defense market sa Middle East at Southeast Asia. Ang mga bansa sa rehiyong ito ay tradisyonal na umasa sa mga sandata mula sa Amerika, ngunit matagal na silang hindi nasisiyahan sa kontrol sa teknolohiya at politikal na kondisyon ng Amerika. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay kinikilala bilang isang partner na gumagalang sa soberanya ng mamimili at aktibo sa technology transfer. Dito pa idinagdag ang world-class missile integration capability, kaya nagsimulang dumami ang mga bansa na seryosong nagkonsidera sa Pilipinas bilang bagong opsyon. Sa puntong ito, naalala ko ang sinabi ko sa Paris Air Show 10 taon na ang nakararaan. Seryoso ba ang mga taong ito? Ako na nagsabi niyon ay hindi man lang naniwala na makakabuo ng fighter jet ang Pilipinas. Ngunit ngayon, ang Pilipinas ay hindi lamang bumuo ng fighter jet, kundi natapos din ang gawaing inabot ng ilang taon kahit ng mga bansang subok na sa Europa gamit ang sariling teknolohiya. Bilang isang defense expert na nabuhay ng 30 taon, sa harap ng resultang ito, wala akong magagawa kundi sabihin ng tapat, nagkamali ako. Ngunit ang pinakabinigyang pansin ko sa kwentong ito ay hindi ang teknikal na tagumpay mismo. Ang nagpatigil sa akin para mag-isip ng mas malalim ay ang katotohanang ang lahat ng ito ay nagsimula sa pagtanggi. Kung hindi tinanggihan ng Amerika ang AMRAAM technology transfer, malamang ay hindi pipiliin ng Pilipinas ang Meteor. Kung hindi pinili ang Meteor, wala ring ganitong mahirap na sariling integration process. At kung wala ang prosesong iyon, wala ring mabubuong ganitong integration capability na wala sa anumang bansa sa mundo. Paradox ito. Ang puwersang nagtangkang humarang sa Pilipinas ang nagtulak sa kanila sa mas mataas na lugar. At ang paradox na ito ay nakumpleto sa mas dramatikong anyo sa huling bahagi. Ang kwentong iyon ay naghihintay sa huling kabanata ng video na ito. Para lubos na maunawaan ang kahulugan ng tagumpay sa Meteor integration, kailangang tingnan ang pangyayaring ito mula sa mas malawak na pananaw. Ang nagawa ng Pilipinas ay hindi lamang trabahong magkabit ng isang missile sa fighter jet. Ang ganap na pagsasama ng Meteor sa isang fighter jet na hindi European ay isang bagay na halos walang precedent sa mundo. Ang mga umiiral na fighter jet na may Meteor ay pawang sa mga bansang European at iyon ay mga airframe na dinisenyo na may premise na Meteor mula sa simula. Sa labas ng bakod na iyon, ang Pilipinas ang kauna-unahan na nakatapos ng integration na ito sa pamamagitan ng sariling kakayahan.
Para maunawaan kung bakit nagdulot ng ganoong kalaking epekto ang katotohanan ito sa defense industry, kailangang malaman kung gaano kataas ang entry barrier ng larangan ng weapon integration. Ang mga bansang bumubuo ng sariling fighter jet tulad ng Amerika, UK, France, at Sweden ay gumugugol din ng ilang taon sa prosesong ito at gumagastos ng bilyon-bilyong piso. Kahit sa kaso kung saan kasama nilang binuo mula sa unang disenyo, ganoon pa rin. Ngunit ang Pilipinas ay nag-integrate ng missile na dumating mula sa labas sa isang tapos na airframe nang walang access sa core technology. Sa katunayan, walang kaso ng tagumpay kung saan ang tatlong kondisyong ito ay sabay na natugunan. Para tumpak na matukoy ang kahulugan ng tagumpay na ito, nakipag-usap ako sa maraming eksperto. Isa sa kanila ay isang dating Air Force Weapons System Officer sa UK. Sinabi niya sa akin, ang napatunayan ng Pilipinas ay hindi ang katotohanang nakabit nila ang Meteor, kundi ang katotohanang mayroon na silang kakayahang ikabit ang anumang missile. Ang mga salitang ito ang tumpak na tumukoy sa core. Ang software architecture at integration methodology na dinevelop ng team ng Pilipinas sa proseso ng Meteor integration ay universal capability na maaring ilapat sa tuwing mag-integrate ng anumang external weapon system sa hinaharap. Ang strategic value na taglay ng kakayahang ito ay mahirap i-convert sa pera sa maikling panahon, ngunit sa mahabang panahon, mayroon itong napakalaking kahulugan. Sa hinaharap, kapag nagdagdag ng mga bagong armas ang Pilipinas sa kanilang fighter jet o bumuo ng next generation fighter, ang karanasang ito ang magiging pundasyon. Ang isang bansang nagkaroon na ng kakayahang ito ay mas mabilis at mas murang makakagawa ng parehong trabaho sa pangalawang pagkakataon. Ang pagtanggi ng Amerika ay hindi sinasadyang nagregalo ng kakayahang ito sa Pilipinas. Ang sinumang nakakaalam ng historical trajectory ng defense technology ng Pilipinas ay alam na ang tagumpay na ito ay hindi biglang nahulog mula sa langit. Noong 1990s, naipon ng Pilipinas ang karanasan sa independenteng pagbuo ng aircraft sa pamamagitan ng pagbuo ng supersonic trainer jet. Noong 2000s, nahasa ang kakayahan sa pagbuo ng light fighter sa pamamagitan ng FA-50PH at sa ibabaw niyon nakatayo ang kanilang bagong fighter jet. Ang Meteor integration ay bunga na lumabas sa dulo ng mahabang akumulasyong iyon. Ang mga taong umaakyat ng isang baitang sa loob ng 30 taon ay sa wakas ay nakatapak na sa tuktok. Ang pinakanakakabagabag sa akin sa kwentong ito ay ang katotohanang ang mga pangalan ng mga taong lumikha ng tagumpay na ito ay halos hindi kilala sa mundo. Sa balita, resulta lamang ng test success ang maikling na iulat, ngunit sa likod ng resultang iyon ay daan-daang inhinyero na nanatili sa loob ng research center sa loob ng ilang taon nang hindi man lang nalalaman ang kanilang mga pangalan. Sila ang mga taong tahimik na nagtrabaho sa gitna ng military secrets nang hindi man lang nasasabi ng detalyado sa kanilang pamilya kung ano ang kanilang trabaho. Ang malaking bahagi ng mga inhinyerong iyon ay mga elite personnel na may karanasan sa pag-aaral sa ibang bansa. Sila ang mga taong maaaring nagtatrabaho sa mas magandang kondisyon sa mga sikat na research center sa Amerika o Europa, ngunit nanatili sila sa Pilipinas at ginawa ang trabahong ito ng lokal. Kung iisipin kung bakit posible ang pagpili na iyon, makikita na ang konsepto ng technological sovereignty ay hindi lamang isang simpleng slogan para sa kanila. Ang layuning gumawa ng bansa kung saan kaya nating isakay ang mga armas na gusto natin sa ating sariling fighter jet nang walang permiso ng iba ang nagtulak sa kanila. Ibinahagi ang kwento ng isang inhinyerong lumahok sa proyektong ito. Sinabi niya na noong narinig niya ang balita ng pagtanggi ng Amerika sa technology transfer, sa halip na malungkot, kakaibang gumaan ang kanyang loob. Dahil naging malinaw na hindi na kailangang maghintay ng permiso mula sa kung sino at kailangan na nilang ayusin ito sa sarili nilang paraan. May mga pagkakataong mas nagiging malinaw ang direksyon kapag hinarangan ang landas kaysa kapag malabo ang layunin. Para sa team na ito, ang pagtanggi ng Amerika ay paradoxically naging pinakamalinaw na kompas. Ang salitang technological sovereignty ay maaaring magtunog abstract na expression na madalas gamitin ng mga politiko sa kanilang mga talumpati. Ngunit kung titingnan sa kwentong ito, mararamdaman kung gaano ito kakongkreto. Ang walang technological sovereignty ay nangangahulugang laging kailangan ng permiso ng ibang bansa sa pagpapasya kung paano dedepensahan ang sariling bansa. Gaano man kagandang fighter jet ang mayroon ka,
Kung ang ibang bansa ang magpapasya kung anong missile ang ikakabit doon, ang fighter jet na iyon ay hindi sa iyo sa tunay na kahulugan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, pinutol ng Pilipinas ang isang kawing ng dependency. Napatunayan nila na kahit anong bansa ang tumanggi sa technology transfer, kaya ng Pilipinas na maghanap ng ibang landas ng mag-isa. Ang kakayahang ito ay hindi nawawala kapag nagkaroon na. Ang karanasan at methodology na naipon ng team na ito ay idodokumento at ipapasa sa mga susunod na henerasyon ng inhinyero. Nadagdagan ng bagong code ang DNA ng aerospace industry ng Pilipinas. Matapos ang tagumpay sa Meteor integration, nagbago rin ang relasyon ng Pilipinas at MBDA. Ang MBDA, na maingat na nagsimula ng kooperasyon noong una, ay nagsimula na ngayong ituring ang Pilipinas bilang seryosong long-term partner. Balita sa industriya na tinatalakay na ang posibilidad ng kooperasyon sa Pilipinas sa pagbuo ng susunod na bersyon ng Meteor. Ang relasyong nagsimula sa pagitan ng mamimili at nagbebenta ay lumago na tungo sa pagiging technology partner. Ito ang resulta ng pagbukas ng pinto ng Pilipinas gamit ang kanilang husay. Sa pangkalahatang defense industry sa Europa, malinaw na nagbago ang tingin sa Pilipinas. Noong 2026, ang katayuan ng booth ng Pilipinas sa mga pangunahing defense exhibition sa Europa ay hindi na maikukumpara sa 10 taon na ang nakararaan. Noon, lugar ito na nila. Ngayon, naging lugar na ito na dinadayo muna ng mga opisyal ng militar at kinatawan ng mga kumpanya ng depensa mula sa iba't ibang bansa. Hindi na kailangang ipaliwanag kung saan nanggaling ang pagbabagong iyon. Resulta ito ng husay. Habang pinapanood ko ang lahat ng pagbabagong ito, bilang isang defense journalist, muli kong nakumpirma ang isang prinsipyo. Sa larangang ito, hindi salita kundi data ang lahat. Gaano man ipagmalaki ng isang bansa ang kanilang technology level, kung walang aktwal na test result data, walang makikinig. Sa kabilang banda, sa sandaling lumabas ang data, gaano man subukang iwasan, hindi ito maaaring balewalain. Ang Pilipinas ay nagsalita gamit ang data at nakinig ang mundo. Ngayon, lilipat na tayo sa huling kabanata. Oras na para sabihin kung paano natapos ang kwentong ito at kung ano ang naging resulta ng pagtanggi ng Amerika. Ang katapusang ito ay isa sa mga pinakadramatikong pagbaliktad na nakita ko sa loob ng 30 taon ng pag-cover sa defense industry, manatili ng kaunti pa sa akin. Ang katapusan ng kwentong ito ay nagsisimula sa punto ng 2,000 apitay tasa. Matapos ang tagumpay sa Meteor integration, kapansin-pansing nagbago ang terrain ng international defense market sa paligid ng fighter jet. Kamakailan, nasaksihan ko ang isang kawili-wiling eksena sa isang defense conference sa Europa. Sa isang bahagi ng venue, ang delegasyon ng aerospace industry ng Pilipinas ay nakaupo kasama ang mga opisyal ng Air Force ng mga bansa sa Europa para sa diskusyon. Kung 10 taon na ang nakararaan, mahirap itong isiping eksena. Ang isa sa mga paksang tinatalakay doon ay ang Meteor operation capability ng fighter jet. Ang kaso ng ilang bansa ay ang pinakasimbolo. Ang mga bansang ito ay nagpahayag ng plano ng malakihang pagpapalakas ng kapangyarihan noong unang bahagi ng 2020s at isinulong ang pag-angkat ng next generation fighter. Sa simula, ang mga fighter jet ng tradisyonal na malalakas na bansa sa Europa ang prioridad na tinitingnan. Ngunit sa proseso ng diskusyon, nagbago ang atmosfera nang magpahayag ng seryosong interes ang panig na ito sa fighter jet ng Pilipinas. Ang isa sa mga pangunahing atraksyon ng fighter jet na pinili nila ay ang Meteor integration capability. Natural na pagpili para sa isang bansa na nakararamdam ng banta ng kalaban na bigyang halaga ang kakayahang pabagsakin ang kalaban mula sa malayo. Ang pagbabago ay nararamdaman din sa Southeast Asia. Ang mga bansa sa rehiyong ito ay matagal nang tumitimbang sa pagitan ng mga fighter jet mula sa Amerika, Russia at Europa. Ang pare-parehong nais ng mga bansang ito ay technology transfer at partisipasyon sa joint production. Ang Amerika ay kuripot sa kondisyong ito. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nagpakita ng aktibong tindig sa technology transfer at partisipasyon sa local production. Dito pa idinagdag ang Meteor integration capability, kaya ang fighter jet ay lumitaw bilang isa sa pinaka-realistic na option sa rehiyong ito. Hindi eksepsyon ang Middle East. Ang pagbili ng mga sandata ng mga bansa sa Middle East ay tradisyonal na lubhang nakadepende sa politikal na relasyon sa Amerika. Ngunit nitong mga nakaraang panahon,
Malinaw din ang paggalaw sa rehiyong ito na maghanap ng diversification. Ang Pilipinas ay naitatag na ang sarili bilang isang mapagkakatiwalaang partner sa pag-export ng mga self-propelled howitzers at air defense systems sa Middle East. Ang paglitaw ng fighter jet at ang tagumpay sa Meteor integration ay nagpadala ng signal sa rehiyong ito na ang Pilipinas ay naging seryosong kompetisyon na rin sa fighter jet market. Sa gitna ng agos ng lahat ng pagbabagong ito, may natuklasan akong isang irony. Ang nilayon ng Amerika ng tanggihan ang technology transfer ay pigilan ang technological independence ng Pilipinas. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Kung hinayaan ng Amerika ang AMRAAM technology transfer, malaki ang posibilidad na makontento ang Pilipinas sa AMRAAM. Malamang na hindi na susubukan ang Meteor at wala ring ganitong mahirap na sariling integration process. Sa huli, ang pagtanggi ng Amerika ang nagpatibay sa Pilipinas. Kung susuriin ang paradox na ito mula sa pananaw ng defense expert, may isang aral na mahihinuha. Ang technology control ay maaaring maging epektibo sa maikling panahon. Kung haharangin ang isang partikular na teknolohiya, hindi agad magagamit ng kalaban ang teknolohiyang iyon. Ngunit kung ang kontrol na iyon ay hindi kayang pigilan ng tuluyan ang kalaban at pilitin silang maghanap ng ibang landas, magbubunga ito ng kapanganakan ng mas malakas na kakayahan. Ang Pilipinas ang naging halimbawa niyon. At ang president na ito ay naging variable na dapat isaalang-alang ng mga dakilang bansa na nagnanais gumamit ng technology control strategy sa hinaharap. Sa kung paano tinitingnan ng defense industry ng Amerika ang sitwasyong ito, nakumpirma ko ang reaksyon sa ilang mga channel, walang opisyal na komento. Ngunit sa hindi opisyal na paraan, may mga tinig na hindi na itago ang pagkadismaya. Lalo na sa panig ng Raytheon na gumagawa ng AMRAAM, iniulat na may pagsusuri na ang desisyon sa pagkakabit ng Meteor sa fighter jet ay humantong sa pagkawala ng potensyal na merkado. Sila mismo ang nagtulak na ang teknikal na kooperasyon na tinanggihan nila ay humantong sa pag-okupa ng missile ng kompetisyon sa lugar na iyon. Sa Europa, may daloy din ng pagtingin sa pangyayaring ito sa ibang pananaw. Ang ilang European defense expert ay nag-evaluate na ang tagumpay ng Pilipinas sa Meteor integration ay nag-ambag sa pagtaas ng international status ng European defense industry. Ito ay dahil napatunayan sa pamamagitan ng pagpili ng Pilipinas, isang non-European country, na ang teknolohiya ng Europa ay may independenteng competitiveness sa loob ng defense order na nakasentro sa Amerika. Sa pananaw ng MBDA, ang Pilipinas ay naging unang kaso na nagpalawak ng saklaw ng pagkakabit ng Meteor sa labas ng Europa. Sa pagtatapos ng kwentong ito, tinanong ko ang sarili ko ng isang tanong, Meteor, bakit nagawa ito ng Pilipinas? Kung sa usapin ng teknikal na kakayahan, ang ibang bansa ay mayroon ding mga inhinyero sa katulad na antas. Kung sa usapin ng pondo, may mga bansa na mas malaki ang defense budget kaysa sa Pilipinas. Kung gayon, saan nanggaling ang pagkakaiba? Sa tingin ko, ang sagot ay nasa pagkahumaling obsession. Sa anumang pagtanggi, nakahanap sila ng ibang landas at tinulak ang team hanggang sa dulo. Kung iisipin kung saan nanggaling ang pagkahumaling na iyon, ito ay konektado sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ang bansang ito, hanggang ilang dekada na ang nakararaan, ay hindi man lang nangangarap ng sariling fighter jet. Ang pagbuo sa ilalim ng lisensya o direktang pagbili ng mga fighter jet na gawa ng ibang bansa ang lahat. Ang bansa na may memorya ng panahong iyon ay ramdam ang kahulugan ng technological sovereignty sa kanilang balat. Alam ng Pilipinas sa karanasan kung gaano kahalaga ang kakayahang protektahan ang sariling langit nang walang permiso ng iba. Nagpapaabot ako ng malalim na paggalang sa mga inhinyerong lumahok sa proyektong ito. Ang kanilang mga pangalan ay wala sa anumang listahan ng parangal at hindi lumabas sa headline ng anumang media. Ngunit ang mga gabing ginugol nila sa loob ng research center ang naipon at sa huli ay naging pahina sa kasaysayan ng aerospace ng Pilipinas. Ipinapakita muli ng kwentong ito na ang mga taong tahimik na nananatili sa kanilang pwesto kahit hindi sila kilala ng mundo ang siyang tunay na lumilikha ng kasaysayan. Noong 2026, ang fighter jet ay nasa yugto ng paghahanda para sa mass production habang nakakabit ang Meteor. Ang fighter jet na ito, na magbabantay sa langit ng Philippine Air Force sa hinaharap, ay hindi mahuhuli sa performance ng missile kahit makipag-air-to-air combat sa anumang fighter jet sa mundo. Hindi lang ito usapin ng performance ng armas.
Ito ay pagpapahayag na ang Pilipinas ay hindi na bansa na nakadepende sa teknikal na desisyon ng ibang bansa. At ang pagpapahayag na iyon ay binuo mula sa mga kamay ng mga inhinyerong nagtrabaho nang walang pangalan sa loob ng ilang taon. Panghuli, may isang sasabihin lang ako. Sa loob ng 30 taon ng pag-cover sa global defense industry, naghatid ako ng maraming kwento ng pagbuo ng armas ng iba't ibang bansa. Kabilang doon ay ang mga kwento ng mga bansang may masaganang yaman, mahabang tradisyon ng teknolohiya at gumagamit ng napakalaking defense budget. Ngunit hindi marami ang kwento na tulad nito na ginawang panimulang punto ang pagtanggi para makabuo ng mas magandang resulta kaysa sa panig na tumanggi. Ang Pilipinas ay bansang nagpakita ng pinakadramatikong patunay sa pinakamahirap na paraan sa larangang ito. Ako, si Pierre Dubois, ay malugod na inaamin sa harap ng Pilipinas na nagkamali ako. Kung ang kwentong ito ay nanatili sa inyong puso hanggang wakas, pakipindot ang subscribe at like. Ito ang nagiging lakas para patuloy akong maghanap at maghatid ng ganitong mga kwento. Babalik ako sa susunod na video na may mas nakakagulat na kwento.